I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sins. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, oh my God, how great thou art. When Christ shall come, when Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration.
and then proclaim, oh my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Good morning po sa Good morning po sa inyo. Happy anniversary po sa ating mga. Share ko lang po ng maiksi yung pong naging journey ko with City Church. For more than 8 years po, kung susumahin, mahigit 8 years na po tayo magkakasama. Marami na po tayong pagdaanan before and after pandemic, magkakasama pa rin po tayo. So, marami po tayong pagdaanan, ups and downs ng church, and personal and church matters, kapag magumpayan na po natin. Kaya yung tagal na po na yun, ang City Church, naging family na po, second family na namin. Ang nakita ko po, ang natutunan ko po, for 8 years. Mahalaga po pala na mapabilang tayo sa isang iglesia. Lalo na po kapag dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa problema. Iba po yung merong church, iba po yung merong tayong mga kapatiran na karamay natin, nananalangin para sa atin. Kesa po yung sinasarili natin mag-isa yung ating pinagdadaanan. For 8 years po, yun po ang nakita ko sa ating church. Lagi po naka-support sa lahat ng mga pinagdadaanan ng bawat members. Lagi po may tulong in kindness or lalo na po in prayers. Kaya yun po yung kasiyahan na mapabilang po sa iglesia. Sa akin pong journey bilang part ng finance team, very challenging po yung ministry. Kasi dito po, tulad nga po nasabi ni Pastor, dito ramdam mo yung pinagdaraanan ng church. Alam po natin na hindi pa exempted ang church sa mga gastusin. Meron po tayong building na mini-maintain, meron po tayong rent, meron po tayong bills na binabayaran, may mga needs po ang bawat ministry. Siguro po kung naging madali para sa amin ni Sister Jo magbilang every Sunday, kung marami po kami binibilang, kung magmula po noon,
lahat ng needs ng church na po provide, lahat na bibili. Wala po sigurong kwento ang church na babalikan natin yun. Kasi tunay po na pinahintulutan ng Panginoon, dumaan tayo sa those years na kapos, kulang, o wala, para makita po natin yung talagang kilos niya, yung galaw niya. Marami pong beses na in awe kami sa mga blessings ng Panginoon. Pero yung mga times po na wala, yun po yung times na talagang naging very prayerful po ang church. At tatandaan ko po, lagi pong iniluluhod yung ating pangangailangan. Lagi pong kasama sa panalangin natin yung ating mga pangangailangan. And through all these years, nakita natin how God is faithful. Nakita natin na He provides. 8 years ago, wala naman po lahat ito. Pero through prayer, yung talagang intense prayer for our needs, nakita po natin kung ano na po yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. And panalangin ko po, panawagan ko na rin po na huwag po natin hintuan, huwag po natin bitawan ang ating pananalangin para sa ating mga expenses. Lalo na po, ang ating thing is to advance our kingdom. Kasama pa rin po doon yung pananalapi. Kaya, patuloy po natin ipanalangin ang ating church, ang ating pangangailangan. Kasi dito po, nare-remind tayo na lahat ng ito galing sa Kanya. Lahat ng ito nagmumula sa Kanya. Kami po ni Sister Jo, masaya po kami na maging witnesses ng blessings ng Panginoon sa inyo. Kami po nakakakita how God is blessing you, how you are blessed. At gusto pong i-take itong opportunity, itong moment para po pasalamatan kayo for being part in living, for being partakers. Salamat po, and God bless you more. Magandang umaga po sa inyo lahat. Noong Thursday po ata yung tumawag sa akin si Pastor. Tapos hindi ko nasagot. Tapos nag-send na lang siya ng voice message. Tapos gabi ko na siya napakinggan. Tapos sinabi niya na kung pwede daw po ba akong mag-share. So pumayag po ako at ito po yung isi-share ko sa inyo. So ang pangalan ko po ay Mark Lester A. Umibig po at nakatira po ako sa Kalapakuan, Subic, Zambales. Ako po ay 25 years old. And ako po ay naging Christian. Nakilala ko si Lord noong July 19, 2014. And ako po ay high school pa po nun. And for some reason po ako ay umalis sa aking former church. And alam ko po na hindi kalooban ng Diyos na ako ay maging Kristiyano na walang church na ina-attenda tuwing linggo. Alam ko po na hindi kalooban ng Diyos na ako po ay walang accountability. Alam ko po na hindi kalooban ng Diyos na hindi po ako, isa pamumuhay ko po yung buhay Kristiyano na walang ina-attendan o apart from the church po. In short po, kalooban po ng Diyos ay maghanap po ako ng church na mapapabilang po ako. And nag-search po sa Facebook lang po ako naghanap. Sinearch ko lang po dun yung mga churches sa Olongapo po. Tapos nag-search po ako at nahanap po yung City Church community po. And sa loob po ng isang taon, ang una ko pong attend po dito, umattend po ako dito noong April 23, 2023. At naging member po ako noong March 31, 2024. At marami pong dahilan kung bakit po ako nag-stay dito sa church. And ang isa po sa pinaka-reason po kung bakit po ako nag-stay po dito sa church, nananatili po dito sa church, ay sa pamamagitan po ng faithful ministry of the word o yung faithful preaching. So yung naging criteria ko po nung naghahanap po ako ng church, hindi po yung gusto ko po itong church na to kasi maraming member. Yung gusto ko yung church, gusto ko sikat yung pastor. Yung gusto ko yung church, yung pangalan sikat. O kaya hindi naman po ako nag-stay dito sa church kasi may aircon. Hindi po ako nag-stay dito sa church kasi maganda po yung worship hall po natin.
Di po ako nag-stay dito sa church kasi pagkatapos ng service may palabok. Hindi po ako nag-stay dito sa church kasi after ng service merong kainan. So, nag-stay po ako sa church dahil maayos po o napapahayag po ng maayos yung salita ng Diyos. Yun po yung talagang naging reason kung bakit po ako nag-stay sa church. And sa loob po ng isang taon, marami pong naging magandang dulot yung church po sa akin. Una po, dahil sa tulong ng kapatiran po, natutulungan po nila akong lumago sa spiritual na buhay ko po. Sa tulong po ng kapatiran, ako po ay meron pong kapatiran na kumakamusta sa akin, nagpe-pray po sa akin. Meron pong kapatiran na sumasama po sa akin tuwing mahirap po yung mga sitwasyon o mahirap yung mga panahon. Nung last time po, wala po akong pinagsasabihan. Siguro po dalawa lang po, kasi hindi po ako pala open na tao. Pero nung last month or last month po, may mga pinagkaanan po at mayroon pong mga kapatiran na dalawang kapatiran po na tumulong sa akin at isa na po si pastor po. So may mga panahon po na ganun. So maganda po yung naging dulot niya po sa akin sa pamamalagi sa church. At yung isa pa pong reason, yung isa pa pong dahilan kung bakit po kung ano po yung dahilan o ano yung naging tulong po ng church sa akin ay yung nung simula po maging Kristiyano ako, passion ko na po mag-aral ng Word. Gusto ko na po talagang pag-aralan yung Word, pag-aralan yung Bible, and pangarap ko po magkaroon ng formal training sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, nung last time po, sa tulong ni Pastor, sa pagpayag ni Pastor, sa pagsuporta ni Pastor, nakaisang taon na po ako sa isang training center para pag-aralan yung salita ng Diyos. At malaking tulong po yun sa akin sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos at sa pagbabago ng buhay ko po. And ang isa pa pong naging magandang tulong ng ating church sa akin, magandang dulot po sa akin ng church, ay yung nakikita ko po paunti-unti kung ano po yung plano sa akin ng Lord sa buhay ko. Nung Kristiyano pa po ako nun, ang pangarap ko lang po sa buhay ay maging engineer, o kaya maging teacher, magkaroon ng lupa, kumita, magkaroon ng kotse, magpayaman. Yun lang yung gusto ko, kahit Kristiyano na ako. Pero nung nandito po sa City Church, sa loob po ng isang taon, nakita ko po kung ano ba talaga yung nais ng Lord sa akin, paunti-unti. Doon hindi pa po ganun kalinaw, pero unti-unti po nakikita ko yung kagustuhan ni Lord sa buhay ko. At unti-unti po namamatay yung desire ko na sundin lang yung kalooban ko. Na gusto ko lang magpayaman, yun lang yung gusto ko. Unti-unti po nagiging unti na namamatay-matay po yung desire na yun. At nalalaman ko po kung ano dapat yung gawin ko sa buhay. Nalalaman ko po paunti-unti, natututunan ko po paunti-unti kung paano sundin yung kalooban ng Lord sa aking buhay sa tulong po ng church at nila pastor. So, yun lamang po, maraming salamat po. Kami po ay expository, so ibig sabihin po ay bawat libro po ng Biblia ay inaaral po namin sa loob po ng ilang buwan, so that mas maintindihan po ng mga nakikinig po kung ano po talaga ang ibig sabihin po ng Panginoon po sa Biblia po niya. Kaya naman ho, ngayong umaga ay tayo po ay dadako po sa verse na nakikita po ninyo dito sa ating screen. Acts chapter 1 verse 8. Naisip niyo ba kung bakit po pagkatapos po ng pandemic ay kayo po ay hindi po kinuha ng Panginoon? In other words, nabuhay pa rin po kayo. Siguro yung iba ko sa iyo nagtatanong, bakit may kakilala ako malakas naman, may kakilala tayo, panapanood tayo mayaman, meron tayong kakilala doktor, di ba? Anak ko ng pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas, bata pa pero namatay. Pero bakit kaya ako o tayo na nandito hanggang ngayon ay hindi ko tayo namatay? Di ba? Hindi mo na tatanong yun. Di ba? Probably natatanong nyo na ho yun. No? At yung iba ho na sa iyo din kung sino sa inyo may karamdaman o may sakit or ilang taon na or may hinda. Pero hanggang ngayon, buhay po kayo. Diba? There must be a purpose. Isn't it? Tama ko ba? There must be a purpose. Ganun din ho ang
sitwasyon po ng mga disciples noong panahon po na yun. Sila po ay iniwanan po ng Panginoon ng purpose, ng mandato, at yun po yung ating pong pag-aaralan ngayong hapon po na ito. Sabi po ni William Arnott, umaga po pala, sabi ni William Arnott, isa po siyang Scottish pastor, sabi niya, to every true Christian, these two things may be said. Sa isang tao po, ito po yung dalawang mahalagang bagay. Isang totoong Kristiyano, you have need of Christ and Christ has need of you. Yun po yung totoo, ano po. Kailangan natin si Kristo at si Kristo ay kailangan tayo. And dinagdag niya ho yung thoughtful na ito. Sabi niya, the simple fact that a Christian or a person is on earth and not in heaven, kung bakit po buhay pa rin mo tayo, is proof that there's something for Him here to do. Meron pa ho siyang dapat gawin. Do you agree? Meron pa ho tayong dapat gawin. And if He's not doing it, the neglect shows either, pag hindi ho natin ginagawa, ito ho yung kakalabasan, either that He is not yet a Christian, or that He is a Christian who grieves Christ. Okay? So, dalawa lang ho yung posibleng mangyari. Kung hindi pa ho tayo kinuha ng Lord, kahit pandemic na ho, kahit may karamdaman tayo, buhay pa rin tayo ngayon, may dahilan. Okay? So, may dahilan. At kung hindi ho natin, o may purpose, kung hindi ho natin ginagawa yung purpose po na yun, dalawa lang ho ang pwedeng hong summary or conclusion. Number one, maybe he's not yet a Christian, hindi pa talaga siya Kristiyano, kaya hindi niya pa nakikita yung purpose niya. O pangalawa, maybe Christian na siya, pero he doesn't obey. She doesn't obey. Okay? So, question ho na gusto ko tanongin yung sarili nyo is, what is it that God left you on earth to do? Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi pa kinuha ng Lord? So, yun yung tanong ko na gusto kong tanongin ho natin sa ating mga sarili. Or in other words, ano kaya ang pwede natin gawin dito sa lupa o dapat natin ginagawa na hindi na natin kayang gawin sa kalangitan? Pagdating ko sa kalangitan, dito ho nagpupuri tayo, di ba? Kumakanta tayo. Sa kalangitan ho, kakanta pa rin ho tayo. Dito ho nagpipray ho tayo, sa kalangitan, magpipray pa rin ho tayo. Dito ho magpifellowship tayo, sa kalangitan, magpifellowship pa rin ho tayo. So, marami ho tayong pwedeng gawin dito na magagawa pa rin natin sa kalangitan. Pero may isang bagay ho na hindi natin magagawa sa kalangitan. Meron po isang bagay na dapat ginagawa ho natin ngayon dito, na pagdating ho natin sa kalangitan, hindi na ho natin siya magagawa. Naisip nyo na? Sirit na, sirit. It is witnessing o yung sharing the gospel. Dahil sa langit, wala nang makasalanan. Dahil sa langit, lahat ay ligtas na. Okay? So yun ho, isang bagay na kailangan natin maintindihan na itong bagay mo na ito ay isa sa mga bagay kung bakit hindi pa tayo nakuha ng Panginoon. Pero paano ho natin gagawin to? Okay, ito po yung titigan ho natin sa ating passage sa Acts chapter 1 verse 8 sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang title ho natin is Empowered to Witness. Empowered to Witness. At ang main point po ng ating sermon, ibig sabihin ng main point, kung lalabas po kayo dito, ito lang ho isang bagay na gusto ko nasa isipan po ninyo. Makalimutan nyo na ho lahat. Pero ito lang ho isang sentence po na ito. Ito po yung main point natin. All Christians are called to witness by the power of the Holy Spirit wherever we are. Bawat Kristiyano ay tinawag na magbahagi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung nasaan man siya naroon. Meron po tayong dalawang outline. Ang una po is the Holy Spirit empowers you. So part 8 po ng verse 8 ng Acts chapter 1. The second is witness about Jesus wherever you are. At inanayaan ko po kayong tumayo sa ating pagbasa po ng ating teksto ngayong umaga ko dito. Sabay-sabay po tayo at the count of 3, 1, 2, and 3. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the end of the earth. Ito po salita ng Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat ngayong umaga.
Tunay po kayo ang siyang nararapat kong dakilain sa umaga po na ito. Tunay kayong tapat at nagtatapat sa iglesyang ito, sa bawat pamilya at sa bawat taong naririto. The mere fact, Lord, na buhay pa rin kami lahat. Isa po itong pruweba na kayo po ay mabuti at tapat sa aming buhay. Lord, may dahilan kung bakit niyo po kami hindi pa kinukuha. Tulungan niyo po kami makita ang purpose po na yon at magawa po ito habang kami po ay nabubuhay. Lord, sa iyo po ang umaga po na ito, ikaw po ang aming pinupuri na dakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ating magsabi doon. Amen. Gusto ko bigyan ko kayo ng making background po ng Book of Acts at ng ating pong text para mas bibigyan po natin yung ating pong pag-uusapan. Originally po, ang Book of Acts ay sinulat kasabay ho ng Luke. Ibig sabihin po, ito po ay magkasama. Magkahiwalay po siyang scroll, approximately 32 feet long. Ito po ay magkasabay ho didistribute na sa mga Christians that time. At ang sumulat po nito ay si Luke. Si Luke po ay isang Gentile dahil po sa kanyang pangalan at timing mo kung kailan mo siya nakilala ng Panginoon. Kaya po natin nasasabi na Gentile mo siya. At siya po ay isang physician, doctor. Colossians chapter 4 verse 14 tells us. Si Luke po ay sinulat po ito is probably dahil bilang depensa kay Paul, dahil si Paul po ay nakakulong. Okay, during this time, in fact, sinabi niya po yon sa last part ng Acts, na 2 taon po na natin yung si Paul sa kulungan. So it could be na ang mga Romans po ay nagtatanong kung sino itong Apostle Paul na to at si Luke po ay siya po nag-provide ng mga karanasan po ni Apostle Paul in the Book of Acts. At sa simula po ng Book of Acts, makikita po natin na meron po kinakausap ng isang tao si Luke. Okay? At ang isang tao po na ito ay siya po yung sinulatan ni Luke. Ang pangalan po nito ay si Theophilus. Okay? Theophilus sa Acts chapter 1 verse 1. So sabi po dito ni Luke, to instruct Theophilus all about Jesus had done and fought. So gusto lang niya akong i-share ang lahat po ng ginawa ng Panginoong Jesus. But yung ibang mga scholars, sinasabi si Theophilus po ay hindi mo totoong tao. Siya po ay representation mo ng lahat ng follower or believer of Christ because Theophilus means God's believer. But my stand to, I believe Theophilus is a person. Siya po isang Gentile na may mataas na posisyon dahil binanggit ko siya sa Luke 1:3 na most excellent Theophilus. So sa heading po ng Bible ninyo, makikita nyo the Acts of the Apostles. But sa totoo po, ang heading po na yun should be the Acts of the Holy Spirit. Dahil ito pong Spirito ho, yun po yung dahilan kung bakit po nagkaroon ho ng Book of Acts. Kung bakit po nagkaroon ho ng mga milagro dun po sa libro po na yun. At ang katapusan po ng Book of Acts is si Pablo ho ay nasa kulungan sa Rome. At patuloy na nagpipreach ng Ebanghelyo with all confidence and unhindered. Wow. Yun ho yung last verse of chapter 20, verse 31. Paul preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all confidence and unhindered. Nakakulong na ho si Paul ha, pero nakakapag-minister pa ho siya, nakakapag-witness pa ho siya, and I really like that phrase, with all confidence and unhindered. Did you know na because of Paul did, ginawa ko ni Paul, umabot po ang Ebanghelyo sa atin. Kaya ako tayo na Ebanghelyo dito. Dahil tayo po ay mga Gentiles, katulad po ni Luke, Gentile. Hindi po tayo mga Hudyo. During that time, dalawa lang ang klase ng tao, Jews and Gentiles. Okay? So tayo po, kaya ako tayo may Ebanghelyo ngayon because of Apostle Paul. Pero ang question ko ngayong umaga, paano mo nagawa ko doon ni Paul? Paano na sa kabila po ng nakakulong ho siya, and yet yung purpose po ng Lord, yung mission po ng Panginoon, that is to advance God's kingdom, is na isa katuparan pa rin po niya. There could be something, no, Paul had, na pwede mo natin din taglayan, di ba? Ngayong umaga, at yun po yung makikita ho natin sa ating pong passage, sa ating pong binasa. Let's go to the first passage. The first point is, the Holy Spirit empowers you.
But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. In Acts chapter 1 verse 4, sabi ko dito, gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you heard of me. Inulit po ito ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 4. Ibig sabihin na ipangako na po ito ng Panginoon. In Luke chapter 24 verse 4 to 8, sabi po dito ng Panginoong Jesus, you are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. So, bago ho ang Panginoon umakyat po sa kalangitan, minitin niya ho yung kanyang mga alagad. Okay? At ang sinabi po ng Panginoon doon is, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Maghintay kayo. Dahil yung pangako ko parating na. Ano yung pangako? Yun po yung sinabi sa Luke 24, na meron hong darating at yun po ang Espiritu Santo na kinakailangan mo nilang taglayin bago sila magsimula ang mag-mission. So sinabi ito ng Panginoon, no? Doon po sa bundok po na yan, sa Mount Olives, bago siya mag-ascend. And very interesting ho yung tanong ho ng mga disciples. Ang sabi ho nila, Panginoon, kailan kayo babalik? Their concern is about the kingdom, the second coming. About establishing of God's kingdom, no, second coming. Pero hindi ho sinagot ng sabi ng Panginoon, huwag niyo isipin niyo, huwag kayong mag-concern doon, pero ito yung dapat yung gawin. In other words, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Para ngayon, huwag tayong mag-alala kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Ano dapat natin alalahanin? Isulong ang kaharian ng Panginoon. Okay? So, yun mo siya. But, there is an instruction. Ano po instruction? Wait. Sa ating mga Pilipino, ayaw natin maghintay, di ba? Diba? Pag pumila ka, pag sinabi sa'yo ng pagpaalam ka sa magulang mo, Nay, pwede na ba ako mag-boyfriend? Wait. Parang ayaw mo salita, wait. So okay na yung oo o hindi, di ba? Believe po ako sa isang tao na mahaba ako ang pasensya. Lalo na ako sa traffic. Sa driving. Okay? Pero sabi ng Lord sa kanya, wait. Wait for what? The Holy Spirit. So maliwanag po yung instruction, no? Kailangan maghintay. Sabi niyo sa disciples. Para saan? Sa pagbaba ng banal na Espiritu. Maliwanag po ang command, no? Hindi po, sabi po, we are not ready for Christian witness or service or leadership until we are clothed with the promise of the power of the Spirit. At ibig sabihin po ay hindi po sila magiging handa kung ang banal na Espiritu po ay hindi pa ho napapa sa kanila. Ano ba ang banal na Espiritu? Ito po ang third person of Trinity. Ang banal na Espiritu po ay pinangako po ng Panginoon in John chapter 14 verse 16 to 19. Sabi po ng Panginoon, I will ask the Father and He will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you, and He will be with you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Yet a little while, the world will see me no more, but you will see me, because I live and you also live. Ang banal na Espiritu po ay tinawag po itong helper in verse 16. Sa Legacy Standard Bible po is advocate. Sa King James po is comforter. Sa isang version po ng Holman Christian Standard Bible is counselor. And verse 17, the Spirit of truth. So ito po yung banal na Espiritu. Siya po ang comforter, advocate, helper, counselor, the Spirit of truth. At ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus na kailangan pong hintayin ng mga disciples. You said that you will receive power upon you. Sa Amplified Bible po is you will receive power and ability when the Holy Spirit has come upon you. Ang nais po ng Panginoong Jesus ay taglayin mo nilang Espiritu para magkaroon po sila ng power.
Pag nadinig ko natin yung power, di ba? Ano nasisip niyo? Superheroes. Di ba? Superheroes. Tama ba? Power. Iba-iba na ho yung power na gusto natin sa buhay, di ba? Pag pinapili kayo ng Lord o ng power, iba-iba na ho ang ating ho naiisip. Pero, itong power ho na ito, ay galing ho sa Greek word of dynamis, ang ibig sabihin po is might or strength. 120 times so binanggit sa New Testament. Ito po ay para sa mga believer of Christ, para ho ma-achieve yung mga bagay ho na pinapagawa ng Panginoon. The power through God's ability. At ito po yung kailangan ho natin para ho makumpleto yung sanctification natin o yung ating ho pag-grow ho bilang Kristiyano. Sabi ho ni Wesley Duell, sa aklat po na A Blaze for God, this is not a power that spectacularly sparks, crackles, arcs as you reach out and touch needs. So hindi po ito yung kapangyarihan po na naisip po natin, no? It is not a divine shortcut to instant miracles. Hindi rin po yun. It is not a superseding of the authority of the Spirit so that you can choose to perform a miracle. So hindi po yun yung power na sinasabi ko dito, na pwede mo natin kontrolin yung Espiritu kung gusto mo natin siyang magpagaling. No? Heal the sick, manifest in any other gift or demonstration of the Spirit. It is not the power under, yun po, hindi po yun yung power na binabanggit ng Panginoon. Because hindi ho natin kaya hong kontrolin yung power ho na ito, baliktad ho ang nararapat. Tayo po ay dapat hong kontrolin ng power ho na ito. It is not the effectiveness of the person. Hindi rin ho dun sa kung gaano kagaling isang tao. Kundi ito po yung power na tinutukoy po dito. It is the divine clothing, pervading and empowering the human as long as person serves in total dependence upon divine person, in total obedience to the divine guidance, in total appropriation of the divine provision. So, kapangyarihan po na dala-dala ho ng Espiritu Santo na pinangako sa mga disipulo at pinangako po sa atin ng Panginoon ay hindi po power ng superheroes. Okay? Kundi ito po ay power ho ng divine clothing, sabihin no, kalakasan ho na nagmumula sa Diyos, kung tayo lang ho ay, sabi dito, ay susunod, total dependence, total obedience, and total appropriation. Ito ho yung mystery ho nito. Yung divine empowering ho na tinatawag. Sabi niya, it is all of God in and through you. It is always dependent on the obedient cooperation of your surrender being, and God works in and through you. Ibig sabihin, ang power ho nito, pwede din ho natin taglay ho ngayon sa panahon po natin. Kung paano ho gumawa ho ng milagro, kung paano ho pinalakas ng Panginoon at yung mga disipulo, kaya ho nabuo yung Book of Acts. Ganon din ho yung power na pwede ho natin taglayin. Kaya ho, applicable ho ito sa atin ngayon. Ito po ay nakadepende, no, kung gaano ho tayo malapit sa Panginoon. Ito po ay nakadepende kung tayo ho ba ay nagsusuko sa Panginoon o sumusunod ho sa ating Panginoon. God works in and through you. And take note, sabi ko, you will receive power. So yung power po na ito ay hindi po ito, ito po ay hindi po namamanufacture. Hindi po natin kayang gawin o create po yung power na ito. Hindi natin kayang i-invent yung power po na ito. Hindi natin kayang i-fake yung power po na ito. We can only receive it. Receive, sabi ko nito. It's either meron ho tayo nito o wala. Yun lang ho siya. It's either we have this power, we receive this power, or wala pa po tayo na-receive ng power po na ito. Let me give you an illustration. Para pong kuryente. Kapag ka po brown out, sa aming pong lugar, lagi pong brown out, may subdivision po namin, hindi ko nasasabihin po ang pangalan, lagi pong brown out. Natural na ako sa amin nag-brown out. Pag mag-election na, natural din nag-brown out. Pag brown out po, ano ho ang ginagawa mo ninyo? Of course, nagsisindi ng kandila,
emergency light. Medyo modern na kasi emergency light na, Pastor. Automatic na, di ba? Chargeable. Pero lahat tayo naghihintay, tama? Lahat tayo naghihintay kung kailan magkaka-power. In-word natin kailan kayo magkaka-power? Di ba? So, ibig sabihin, wala tayong magagawa kundi maghintay hanggang sa maging available ulit yung kuryente. Siguraduhin lang natin nakabayad na ng kuryente, ha? Kasi kung naputulan, yun lang. Kaya minsan, pag nawala ng kuryente sa amin, ang tanungan, nakabayad ba tayo ng kuryente? Kasi nagpasa ng Julie. Hindi naman. Wala rin yung kapitbahay. Okay. Hindi rin sila nakabayad ng kuryente. Okay. So, wala tayong magagawa kundi maghintay. Bakit? Because we only receive the power. And you will receive power. Okay? God's ability through us. Yun ho yung short meaning ng power ho niya. Ito ho yung kapangyarihan ng Diyos na binibigay ho sa atin. At kailan ho yung mangyayari? When the Holy Spirit has come upon you. Kaya kailangan mo nilang hintayin ng Holy Spirit. Of course, marami ho silang naranasan, marami silang skills, marami silang method or teachings na nagmula sa Panginoon, but that's not enough. In fact, without the Holy Spirit, hindi ho sila pwedeng magsimula ho ng mission nila. They need the power that comes from the Spirit. Kaya gano'ng kahalaga po yung instruction po na ito because as we advance God's kingdom, we have to realize, mga kapatid, na hindi ho natin kayang gawin po ito apart from the power of God. No, advancing God's kingdom is a big word, tama ba? Ang laki ho niyan, ang tagal ho niyan, mahirap po talaga siya. I mean, hindi lang ho yung 8 taon, it could be 40 years. Diba? It could be 30 years. But some of us, siguro, 8 years pa lang pagod na. Diba siguro, parang tingin nila, especially yung mga kasama po natin dito since day 1, parang dami na nangyari. Yes. Pero marami pa hong mangyayari. Because until Jesus Christ comes again, the mission is still on. Hallelujah, to advance God's kingdom. And we need the empowerment that comes from the Holy Spirit. This means, mga kapatid, kailangan mo na siguraduhin na meron mo tayong power mo na yan. Bakit ho ganun kahalaga ho yun? Bakit? Kasi ho, madalas, kung feeling mo natin disappointed ho tayo, o defeated ho tayo, o discontented ho tayo sa ating Christian life, ang dahilan po dahil we are not empowered. Dahil wala po tayong infilling of the Holy Spirit. So wala po tayong power that comes from God. Pagka hindi ho natin mailaban yung ating Christian life na consistently, o hindi ho natin matayuan ang ating marriage in a way ho na pleasing ho sa Panginoon, o hindi ho natin maitodo ho yung buhay po natin, ang commitment sa ministry. There must be something missing. Ano ho yan? May kulang. Power. Power. We need that power. No? Pag sabi niyo nga sa katabi niyo, you need that power. Hindi ho sapat na yung skills natin, yung experience natin, o yung network natin, o yung wealth natin, hindi ho sapat ho yun, no? To do the purposes of God. Hindi rin sapat ho na may spirito ho tayo. Dapat ho, puspos po tayo ng Espiritu. Magkaiba ho yun, ha? No? Yung Espiritu ho ay nananalo sa atin. The moment ho tanggapin ho natin si Kristo, yun po yung indwelling. At hindi na ho yun mawawala kahit kailan. Pero yung isa po ay yung infilling, yun po ay
puspos tayo ng Espiritu Santo, ibig sabihin ho, damaho natin yung kapangyarihan ng Panginoon. For us Christians, no, sometimes, ang dahilan po ay kaya hindi tayo maka-breakthrough sa ating Christian life dahil wala akong feeling. No, indwelling lang. For some reasons, because hindi ho tayo nag-obey sa will ng Lord. For some reasons, because matigas ang ulo natin. For some reasons, because we are not really surrendered sa Panginoon. That's why we have to make sure that we have that power. Para natin ko sigurado, number one, you have to be connected to Jesus. To be connected to Jesus, to come to Jesus and believe in Him. John chapter 6. And para maging connected ho tayo kay Jesus, you need to be born from the Spirit. Dahil wala pong makakakita ng kaharian ng Panginoon unless He is born from above. John chapter 3. Okay, kausap ng Panginoon si Nicodemus. Sabi, you have to be born again. Sabi ni Nicodemus, paano ako ipapanganak na muli? Ang laki-laki ko na, papasok ako sa nanay ko. Hindi ko yun ibig sabihin ng Panginoon. Ibig sabihin niya is, ipanganak na muli sa Espiritu. Okay? That's why born again is not a religion. It's an experience. No? Na muli hong ipanganak po tayo sa Espiritu. Bakit po tayo kailangan mo born again from the Spirit? Because of your sins. Dahil sa kasalanan. At ang kabayaran mo ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Subalit ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Romans chapter 6. At bakit po si Jesus? Dahil siya lang po ang nag-iisang perfect and acceptable sacrifice that could take away all of our sins. Siya lang, wala nang iba. It is only through His blood that our sins, your sin and my sin, can be forgiven. Hebrews chapter 9. Kaya maliwanag po yung gospel, yun ho yung ebanghelyo. Yun ho yung dahilan bakit po may church, dahil pinagkatiwala po ng gospel, ang gospel ho sa iglesia. At ang dahilan bakit po nagpapatuloy yung church is para po i-share po yung gospel, i-witness po yung gospel sa mga tao na hindi po ho nakaka-tap sa power ho na yun. At ano ang susunod? When you become born again, you will receive the Spirit of Christ because you receive Christ. Yun ho yung darating ho tayo. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Because the moment you're born again, you're born from the Spirit, doon na ho mag-i-indwell yung banal na Espiritu ko sa atin. At pag naranasan nyo ho yun, doon na ho magsisimula magbago yung buhay mo bilang totoong Kristiyan. Doon na ho magkakaroon ho ng laman o kulay yung Biblia na dati hindi mo kaya mabasa kasi naantok ka. Doon ho magkakaroon ho ng init yung pananalangin mo, prayer, kasi dati prayer na lang sa ulado mo lang, di ba? O doon ho magkakaroon ng desire na pumunta ka sa church, mag-involve ka sa church kasi gusto mong lumago sa iyong relasyon sa Panginoon. So mga kapatid, Christianity is not a religion, it is an experience, it is a relationship. Born again is not a religion, it is new birth. Okay, experience born from the Spirit. Pag nangyari mo yun, ito na ho yung pangako ng Panginoon. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Hindi ho automatic ho, lalabas ho yung power mo na yun sa atin. Okay? Even we accept Christ, totoo lang, hindi ho yun automatic lalabas. Kailangan ho natin manatili ho na sumusunod sa Panginoon, dependent ho sa Panginoon, para yung power ho na yun ay patuloy ho mag-infill sa atin. So, nagsisimula saan? Nagsisimula ho sa you have to connect to Jesus Christ. Ano ho mangyari? You have to come and believe Him. Bakit? Because you have to be born again. Because no one will see the kingdom of God unless he's born again. And bakit kailangan born again? Because may kasalanan mo tayong lahat. Tama ba? Dahil kay Adam and Eve, kasala mo tayo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Pero ang solusyon ng Panginoon ay si Jesus na pinadala sa atin. Bakit si Jesus? Siya lang po ang only acceptable, perfect sacrifice na makapagtatanggal ng ating kasalanan. And then,
Next is the Holy Spirit will come upon you. So we have to be ready and be willing. Kaya ang question po is, are you and I fully appropriating the power available to us? Nagagamit po ba natin yung power po na yun na pinangako ng Panginoon sa atin? Are you living with submission to the Spirit and not grieving it? Kung ikaw ay may Holy Spirit na indwell ka na, namumuhay ka pa ngayon na may pagsunod, no, sa Panginoon so that hindi ho madalamhati yung Espiritu. Panginoon, are you sure you have the Spirit of Christ in you now? Because only those who have the Spirit of Christ belong to Christ. Sabi ni Paul sa Romans. And that's number one. The Holy Spirit empowers you and me. But empowers for what? Ito po yung last point po natin. To witness about Jesus wherever you are. In chapter 2, verse 4 ng Acts, sabi ko dito, after ho, nag-ascend ng Panginoon sa kalangitan, the text says, they were all filled with the Holy Spirit. So, and began to speak with other tongues. Ito na ho yung day of Pentecost. Ito na ho yung bumaba na ho yung Espiritu Santo sa kanila. At nagsimula na ho sila mag-speaking in tongues. As the Spirit was giving them utterance. And the rest is yung buong book of Acts. Yung amazing movement ng Espiritu ng Panginoon sa buhay ng mga apostles. Hanggang sa sila po ay makapag-share ng gospel, witness iba, at hanggang sa mag-build po yung iglesia po niya. At hanggang sa sumunod po tayo hanggang narito. In-empower mo sila ng Panginoon for what? To witness about Jesus wherever they go. And you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. You shall be my witnesses. Nung binigay mo ng Panginoon yung kanyang marching order sa Great Commission, Matthew chapter 28, alam niyo yan, to make disciples, right, of all nations, may pangako mo ang Panginoon doon. Sa huli, and I will be with you till the end of the age. That's a promise. Pero kung papansinin niyo ho yun, yung promise mo ng Panginoon na yun is contingent on the mission. The mission is to make disciples. And the promise is, I will be with you till the end of the age. So, ibig sabihin, it is conditional promise. Only if you do the mission, then I will be with you. No, yun ho ibig sabihin ho yun. So, yung pangako ho na yan, hindi ho natin kaya i-claim kung hindi ho tayo sumusunod dun sa mission. The same thing in Acts chapter 1, verse 8. The promise is the power from the Holy Spirit, right? But there's a mission. And the mission is to witness. Meaning to say, ang pangako ng Panginoon na bigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nakadikit doon sa mission. At ang mission po na yan is what? What? To witness. And you will be my witnesses. Look at this. Yung my po, this possessive pronoun. My witnesses. Ibig sabihin, witnesses of Jesus. Witnesses of Jesus. So, kaya ho, tayo i-empower ho ng Espiritu Santo ultimately ho, para ho magawa yung mission. Of course, the Spirit empowers us when we are weak. Kapag nag-struggle ho tayo sa Christian life, o pag nagpe-pray ho tayo, di ba? We feel the empowerment of the Spirit. But ultimately, dito sa text ho natin, kaya po tayo in-empower at gustong empower para ho gawin ang mission po ng Panginoon. We are empowered to witness empowered by the Spirit to witness Jesus. At yun po yung dahilan bakit po hindi po agad sila pinaalis po ng Panginoon sa Jerusalem. Yun po ang dahilan bakit po pinahintay sa kanila. Dahil malaki po ang misyon at kailangan po nila ng kakaibang power. At yun po yung power na gumuna sa Diyos. At yun po yung dahilan mga kapatid kung bakit nandito ko tayo na. The purposes of God. Ang purposes po ng Panginoon is beyond our own goal. Beyond po sa ating personal
na pangarap. Meron po tayong mga layunin sa buhay. Tama ba? Pero ang dahilan kung bakit po tayo hindi pa kinukuha ng Panginoon, hindi ho para lang ho doon sa layunin po natin, sa sarili ho natin, sa pamilya natin. It's beyond that. Ano ho yung dahilan ho na yun? To do the mission of God. Yun ho yung calling ng Diyos o palatuntunan ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka pa rin hindi kinukuha ng Panginoon. Pagkasabi nyo nga sa katabi nyo, yun pala, pagkasabi nyo nga, kaya pala buhay ka pa rin hanggang ngayon. Share ko lang ho, ay para lang ho sa mga hindi pa nakakalam. Ako po ay hindi ko po talaga balak magpastor. Tumakbo po ako sa Manila dahil po sa piling ko po ay malapit na akong magpastor. Ito po yung dahilan. Alam po yun ang mga kasama namin dito. Meron po akong mga sariling plano. Okay, yun po yung tawag ko ng selfish ambition. Alam mo yung sarili ko lang to. Ito lang yung gusto kong mangyari. Pero after 5 years po, binalik po ako ng Panginoon sa probinsya. At doon na po ako tinawag ng Panginoon para gawin yung mission ko. Yun ang tinunan. Ang buhay po napakaliit kung iniisip po natin, para lang yun, sana iisip natin yung gawin. Diba? Ang gusto natin gawin is lahat po tayo mag-retiro na namimigod sa gitna ng beach. Diba? Yun ho yung gusto natin lahat ng retirement. Of course, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng magandang buhay. John chapter 10 verse 10. I have come so that you may have life and life abundantly. Yun po yung malinaw ho doon, no? Pero mga kapatid, hindi ho doon natapos ang kwento. Meron pong mission. Meron pong purpose. Kaya ka naririto pa sa lupa. Amen ho ba doon? Because the Lord wants to empower you to what? To achieve all your personal goals? No. For you to be successful in life? Of course, gusto ng Panginoon yun, pero more than that, beyond that, tumingin mo tayo sa mas mataas. The Lord wants to empower you to be my witnesses. To be witness of Jesus. Number 1, a witness tells what he knows. Yung isang witness, sinasabi niya kung ano ho ang alam niya. Alam niyo sa korte, pag meron kong mag-witness doon, ano ang kanyang gagawin? Kung sworn mo siya doon sa Bible, just tell the truth, nothing but the truth. Okay? So yun po yung witness. Wala ko siyang ibang gagawin, kundi sabihin lang kung ano ho nakikita niya. Kaya naman ho itong mga disciples, sila ho yung naging effective witness kasi sila ho yung unang, direct ho sila for 3 years, day and night, nakasama ho ng Panginoon. Kaya ho, in summary ho, a witness is a person who tells the truth about Jesus Christ at ganun ho nangyari ho sa mga disipulo. So in other words mga kapatid, hindi ho natin kailangan maging theologian. Okay, para mag-witness kay Kristo, hindi natin kailangan pumunta sa Bible school o seminary o mag-missionary o mag-pastor para ho maging witness. Hindi natin kailangan ho magtapos sa isang seminary. Kailangan lang ho natin maging willing, ready ho, na tayo po ay magsabi ho ng totoo patungkol kay Jesus. Kahit estudyante pa lang ho, pwede na ho maging witness ni Jesus. Kahit nasa bahay ka lang, hindi ka na pumapasok sa trabaho, pwede yung maging witness ng Panginoon, di ba? Sa mga kapitbahay mo. Instead na si Catherine at si Daniel yung nag-uusapan, di ba? Why not share about Jesus Christ? Tama ba? Kahit nagtitinda ka lang. I mean, sorry for the word lang, kahit nagtitinda, yun nga lang. Wala ka bang ginagawa, nagtitinda, okay, yung ibig sabihin mo doon, you can share to be witness in Christ, di ba? Sa mga customer mo, something like that. So, a witness tells what he knows. Second, a witness shares what he has experienced. Si Apostle John,
Okay? Siya po ay sumulat ng 1 John 1:9. So 1 John chapter 1 verse 1, sabi dito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen in our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. Sabi ni John, I saw him, I heard him, I walked with him, I touched him. So yung naranasan ho nila, yun po yung kanila hong signature ho sa mga tao. Yun po yung nadinig niyo ho kanina, testimony. Yung testimony po, yun po yung karanasan ho ng isang tao patungkol ho kay Kristo. Natugpuan niya si Kristo, tinransform siya ni Kristo, at ginagamit siya ni Kristo. So pinakamabisa hong tool sa witnessing is your experience. Of course, yung experience mo natin will not save people kasi the gospel is the power unto salvation, but napakalakas ho yung ating hong karanasan ho pagdating ho sa ating Panginoon. Ako, babalikan ko yung katapatan ng Panginoon sa aking buhay. Sobra po kasi yung skeptic ho dati. Skeptic sabihin, ang dami kong tanong ho sa Diyos. At yung mga kasama ko ho ay mga Christian, dalawa ko sila, lagi ko sila nagtatalo sa Bible. Sabi ko sa kanila, kung magtatalo lang sila, ayoko na maging Christian. Until finally ho, nakakita ko ng mga Kristiyano ho talaga na buhay po nila is maayos. At meron ko rin share ng gospel ho sa akin. Kaya ho ako, nakakilala ho sa Panginoon. Ganun din ho kayo. Lalo na sa mga kasama ko na dito matagal na. Binigyan mo tayo ng karanasan mo ng Diyos para ho maging witness. Last ho, a witness remains loyal to the end. Ang witness po sa Greek word is martyres. Galing po na sa salitang martyr. Ibig sabihin, nung panahon po nila ang mga disciples, para maging witness ka, kailangan ready kang mamatay. Katulad doon na nangyari ko sa kanila. Lahat po sila namatay para ho sa mission. Remember, si Peter, patiwarik po siya, pinako. Si Andrew, yung kapatid ko ni John, pinibutan mo ng ulo. Lahat po sila, they became martyrs because they became faithful witness. Ang isang witness ay remain loyal till the end. Hindi nagbabago ng ruta, hindi nagbabago ng isip, kundi nanatili ho siya sa Diyos no matter what. Kaya I'm so thankful po sa Diyos dahil sa mga kasama po natin sa church dito. Dahil po, may mga kasama po tayo dito na umulat umaraw. Kahit anong kondisyon ng church, andyan po sila. Kahit may mga personal na problem po sila, andyan po sila. Kahit minsan mahigpit na ho yung labanan, yung sitwasyon ng church, andyan pa rin po sila. They became loyal witness of Jesus Christ. So I'm so grateful ho. Lalo na ho dito sa ating iglesia because ito yung pinakaunang pong city church. Ito yung pinakaunang pong city church na binuksan ho ng Panginoon. Ang sumunod po ay Balanga na 5 years na ho sila. Pinakahuli po ay Tarlac. Magsa-second year na ho sila. Pero dito ho nakita talaga yung loyal witness of Jesus Christ. Na magpahanggang sa ngayon po, kasama po natin. And so, pag tayo po ay naging loyal witness, no? Who tells the truth, shares our experience, loyal till the end, ano ang pangako ng Panginoon? Siya naman po gagawin niya yung part niya. Hindi mo natin trabaho na magbago ng buhay ng tao sa Kristo. Wala ko tayong kakayanan. Okay? Kaya lang mo natin gawin is preach the gospel faithfully every Sunday, Sunday after Sunday. Ilang ho yun? Ang Diyos lang ho ang kayang magbago ng buhay ng isang tao sa pamamagitan ho ng Espiritu Santo na magbibigay ho sa Kanya ng kapangyarihan na magbago kapag siya po ay nagsimula mo makakilala mo sa Kanya. We have to understand, brothers and sisters, lahat po tayo dito, we are Filipinos.
Philippines is the only Christian nation in Southeast Asia. I don't know kung sa ibang Asia. But ang totoo ho niyan, mababaw ho ang ating Christianity. Compare ho sa ibang Christianity ho, na meron ho ang Korea, o meron ho ang Singapore. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung ang ating hong karanasan sa Panginoon ay hindi pa ho natin naranasan yung power that comes from the Holy Spirit, kaya hindi po natin nagagawa yung mission that is to witness Jesus wherever we go. Ibig sabihin, no, this is about the time na maranasan po natin yung mga bagay po natin. How do we do that? We have to pray. Alam niyo yung mga disciples, after who nagkasend ng Panginoon, they gathered together. They prayed, devote themselves to prayer. Yun po yun. And habang nag-pray mo sila, dumating mo yung Espiritu Santo. Bigla ko sa kanila. Ganun din mo sa atin. We have to come to Jesus. We have to pray. And as we do that, you will know, malalaman mo kung Kristiyano ka na if you have the Spirit of Christ. Yun po yun. Mararanasan mo yun. I remember the time pagpasok ko sa kwarto, and then after 2 hours, lumabas ko ako. Sabi ng kaibigan ko, sabi ko sa kaibigan ko, gusto ko ng tanggapin ng Lord. Sabi ng kaibigan ko, pumasok ko sa kwarto na yan, and then surrender your life. After 2 hours, paglabas ko po, I was glowing, and I was a different man. And the rest is history. Where do we begin? When we witness, we begin with, sabi ko na, Jerusalem, Judea, Samaria, even to the end of the earth. Gusto ko pakita yung picture na ito sa inyo. About witnessing. Of course, location ang sinasabi ng Panginoon that time, pero ngayon ho is we're going to interpret it in this way. Yung Jerusalem po is our city, Olongapo City. That's the first assignment. Okay? That's your first assignment. In fact, kung mas magiging narrow doon po tayo, your first assignment is your family. Tama ba? Your household. Your household. Sabi sa Acts, no? Believe in Christ and you will be saved, you in your household. Siyempre, ang una ko dapat makakita na tayo po ay binago ng Panginoon ay yung pamilya natin. Tama ba? At pag nakita ko yung pamilya natin, sino po yung una-una natin na witness? Tama ba? Susunod doon ng kapitbahay. No? Kahit may utang sa'yo, witness and baka magbayad pa eh. I mean, local ho, ito, this is our home city, this is our Jerusalem. Or sa inyo, ang Jerusalem mo ninyo is family. Kung nakakilala ng family, yung community. But technically ho, City Church, Olongapo, our Jerusalem is Olongapo City. Focus lang ho tayo dito, that's it. For the next 8 years again, ito lang ho yung ating home mission. No? To witness Jerusalem. After that, state, Judea, region 3 ho sa atin yan, the country, Philippines, and so the earth of the world. Kasi ang mission ng Lord is world evangelization. But think about this, if lahat po ng church will be faithful in their own Jerusalem, dun ho may evangelize ang buong mundo. Amen ba that? Amen. Kaya ako, I'd like to end ho with this. May isa kong Christian ho nung unang-unang panahon pa. Pagkatapos ho ng mga disciples, si John, meron mo siyang disciple, si John ho yung disipulo ni Christ, meron mo siyang isang disciple. Ang pangalan po si Polycarp. Si Polycarp po ay naging bishop ng Smyrna. Si Polycarp po ay isa ho siyang tagasunod ho ni Cristo, ni John, pero na-influensya din po siya ni Pablo. At siya po ay nanangkulan ho ng as bishop sa church. Dumating ko sa time na nagkaroon ho ng persecution sa church. At siya po ay nanatili hong nakatayo, no, para ho dun sa Ebanghelyo. At kung naalala nyo yung Gladiator, yung movie na ganyan, sino kapanood ng Gladiator? Yan, tagal lang ho yun. So doon ho yung arena, nakapunta po ako doon sa Rome. Nakita ko yung sinasana ho ng Colosseum.
Ginawa ko po ay pumunta po ako sa pinakailalim because gusto ko makita ko yung kulungan ko ng leon. At nashock po ako sa kulungan ng leon. Ang lalaki. At nandun ho ako sa ilalim, I feel ho imagine ko ho yung gladiator. Kasi dun ho yan. Ganun ho yung set up. But of course, it wasn't in Rome, it is in Smyrna. Okay. I think part ng 30 ho yun. Ngayon. So, si Polycarp po ay ayaw po niyang tumalikod sa kanyang tinuturo. Okay, yung mga that time ho na mga heretic, gusto siyang mag-recant. Pero hindi niya ako ginawa. Ito ho yung sabi mo sa kanya. Take the oath, and I will let you go, just revile Christ. Ibig sabihin, taliguran mo si Kristo, anong pa ka sa amin, mabubuhay ka. Ito yung sabi mo ni Polycarp. Sabi niya, for 86 years, I have been his servant, and he has done me no wrong. How can I now blaspheme my king who saved me? Sa 86 na taon na naging tagasunod ako ng Diyos, wala siyang ginawang masama sa akin. Paano kung ngayon siya itatatuwa? Ginawa ko niya, pinag-pray niya ko yung mga tao niya, and afterwards, sinunod mo sa mundo. Siya po ay sinunod mo. Niliban mo yung buhay. Alam niyo, sabi ko ng mga kwento, hindi ko masunod-sunod si Paul. Hindi ko masunod. So nakita ko rin na hindi ko nasusunod yung katawan niya. Kumuha na ko sila ng isang tao para ako saksakin ko siya. At nanusunod. Si Polycarp po ay naging faithful witness of Jesus unto death. Kaya yung February 23, I think, yung kanyang birthday, sinicelebrate ko yung birthday ko niya. Yung natin siya ganang pinala, pero sa lugar ko ng Smyrna, Turkey ngayon, sinicelebrate ko nila yung kapanganakan ng Polycarp because of his martyrdom. At after ko ni Polycarp, merong sumunod kong estudyante si Tertullian. Ito si Tertullian, siya ko yung nasulat ko na the blood of the martyrs is the seed of the church. Mula po kay Jesus, to John, to Polycarp, Tertullian. Sila po ay naging faithful witness ng Panginoong Jesus. Kaya tanong ko lang ako ngayong hapon is, tayo ba? Faithful witness po ba tayo ng Panginoon? Kung gusto natin maging faithful witness ng Panginoon, isa lang ang kailangan natin sa gabi. We are empowered by the Spirit. Yun lang, because we need the power of God to advance His kingdom. Without His power, hindi yun natin kaya na-accomplish yung kanyang mission. Kaya mo na natin. Dahilan Diyos, patuloy po kami. Papasalamat, Lord, sa umaga po ito. Salamat po, Panginoon, sa ito pong salita. Tunay po, Panginoon, na apart from you, the Spirit, hindi namin kayang gawin ang lahat ito. We need your power, Lord. And so, Lord, may you empower each one of us. May you empower, Lord, the workers, the leaders of this church. May you empower this church, Lord, to advance. It's your kingdom on earth as it is in heaven. Lord, oh God, may you continually, Lord, transform our lives in a way that is according to you, Lord. Lord, dalahin ko po ang mga bisita ho namin natin. Lord, I pray, Lord, that they may experience the power that comes from you. May you show grace and mercy so that they may be able to come and believe to Jesus. And experience, Lord, a brand new life
in Christ. So that they may, Lord, walk, live, work with purpose. Lord, alam po namin, apart from Christ, we are nothing. We can do nothing. And so I pray for them, Lord, bigay niyo sila, Panginoon, ng uhaw na makilala mo po kayo at maranasan kayo sa kanilang buhay. Ang banal mong Espiritu sa sumama sa kanila as they go out from this church at kayo patuloy magbabalik sa kanila, Lord. Kayong Diyos na tumatawag, kayong Diyos na nagbabago, kayo namang Ama, patuloy kami magtitiwala na ang iyong salita ay hindi babalik, Lord, na hindi po nagkakagumpay. Lord, continue to plant seeds in their hearts and lives, Lord. We thank you, Lord, for everything today, and we leave everything for your glory. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Sa pagbibigay ng Lucas 6:38, sabi dito sa English, "Give and it shall be given to you, with measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you." Sabi sa Tagalog, magbigay kayo at inyong bibigay sa inyo. Gustong, takal, siksik at higit, at umaapaw. Ang ilalagay nila sa iyong kanduhan, sapagkat sa panukat na iyong panukat, ay doon po kayo susukatin. Generosity brings blessings. Ang pagiging mapagbigay, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagdadala ng pagpapala. Ang konti ko lang po may share po sa inyo sa buhay ko bilang mananampalataya ay way back po ng matagal ng panahon, ang taon na. Una ko po kasi, sa biyaya ng Diyos, una po sa akin, tinuro ng Diyos, ang pagiging mapagbigay sa Panginoon. Yung buong-buo talaga. At noon ko po naranasan ang katapatan, lalo po ng Diyos, sa maraming taon at yun po ang para sa akin ang first time na pagsubok na dumating sa pamilya namin. Noong that time, natatlo po yung koleyo ko, dalawa po yung younger boys na nasa private, nawalan po ako ng trabaho. Pero dahil po, nauna na po sa akin ang pagtatanim at dinuro ng Diyos. Lalo ko pong naranasan ng panahon na yon, 3 koleyo, 2 batang nag-aaral sa private. That time, po namin alam. Hindi namin kaya sustentuhan na sila makapag-aral sa Manila, makapagbayad ng boarding house. Alam niyo, ang Panginoon talagang hindi niyo kaya dimitahan. Pinauwi niya pa minsan ng pinsan ko from Australia just to offer a room para sa Bloomington na accommodate po ang dalawa po kuleyo. At hindi po natapos doon ang Panginoon sa katapatan niya sa akin, sa aming pamilya. Ang second eldest ko po, ginawa niya pa po business doon. At the same time, working student po siya that time. Para bang kahit imagine mo, working student ka, business ka, kakayanin kaya. Pero salamat sa Panginoon, makatapos lang siya yung isip ko. Hindi po doon natapos ang Panginoon, naging business po siya, pag alam yung business may advantage po sa kanyang tuition fee. Hindi po din natapos doon ang Panginoon. Nag-graduate po ang aking second eldest with Latin honor as a cum laude. Isa pong napakahimala sa amin ng panahon ngayon, for the glory of God, na hindi natin kaya limitahan ng Diyos. Hindi natin kayang kahuli ng Diyos. Huwag lamang po natin tingnan ang mga sirkanstansya natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ang Diyos po'y kayang gumalaw, maging sa panahon na parang alam mo, wala kang kayang magawa. Sabi nga ng Panginoon pa sa kanyang salita ay, kapag tayo po ay naghahasik ng kaunti, aani po tayo ng kaunti. Pero pag tayo po'y naghahasik ng masagana po ang ating matatanggap. Kaya nga, kung gusto po natin maging mapagpala sa buhay po natin, ang sikreto lamang po,
kung paano po tayo sumunod sa kahilingan ng Diyos na tayo po'y maging matapat, maging mga faithful tither po tayo. Kapag natutunan po natin magbigay ng tapat sa Panginoon, higit at higit ang katapatan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Yes, so Lord, salamat po muli sa pagkakataong ito, Lord, na muli, Panginoon, ang iyong pangalan, ang iyong kadakilaan, ang katapatan ng Diyos. Lord, ang nararanasan namin at naitataas sa aming kalagitnaan, Father God. Lord, salamat po na alam po namin aming mga matuto lang po kami aming mga sumunod. Matuto lamang po namin yakapin at lakaran, O Diyos, O God, ang inyong mga salita, Panginoon, O God. Higit at higit, Lord, ang aming mararanasan, Panginoon. Lord, kung paano po namin nararanasan at ilan ng mga anak ko. Lord, dalangin po namin maranasan po ng lahat, Panginoon Diyos. Sapagkat ang inyong salita, Panginoon Diyos, O God, ay buhay at makapangyarihan, Panginoon God. Lord, turuan niyo lang po kami maging matapat sa pagkakalog sa inyo. Ano man po aming amang, aming mga natatanggap na pagpapala, Panginoon Diyos, matutunan po lamang namin ibigay at ipagkaloob ang nararapat para sa inyo, Lord God. Sapagkat higit pa doon, Lord God, ang kaya namin tanggapin mula sa inyo. Pagpalain niyo po, Ama, aming pagkakalog sa umagang ito. Even the blesser of this gift, Father God, kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat, lahat po ng pagdadakila, lagi namin maingat na ibabalik sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon at Pangligtas. Amen. Amen.